Yung lahat. Yung classmate ko po nung college, siya po ang in charge ngayon sa Commission on Migrants sa aming diocese. Ibig sabihin, siya po ang nangangalaga at chaplain ng mga pamilya, ng mga magulang or ng mga anak na ang kanilang mga mahal sa buhay ay nasa ibang bansa nagtatrabaho bilang OFW. O di kaya ay yung mga bumabalik na OFW, pwede siyang mag-celebrate ng misa para sa kanila. Nung umuwi ako nung Holy Week, nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap. Habang kami ay nag-uusap, na ibahagi niya na mayroon siyang dalawang problema tungkol sa dalawang tao na magkasalungat. Although may pagkapareho, pero may pagkakasalungat ang kanilang kwento tungkol sa kanilang mga asawa. At hindi niya alam kung papaano niya, kung ano ang magiging magandang advice niya sa kanila. Ang una, yung babae o yung asawa ng babae ay pumunta sa ibang bansa, sa Saudi para magtrabaho. Sa matagal na panahon, maayos ang kanilang pagsasamahan. Sa matagal na panahon, kinakaya nilang mag-asawa ang layo ng kanilang relasyon. Nasa labas ng bansa ang lalaki, ang babae at ang kanyang mga anak nasa Pilipinas. Sabi niya, wala daw hint ng pagtataksil na napansin ang babae sa kanyang asawa. Sa matagal na panahon ng kanilang pagsasama, ni isang beses wala siyang pinagdudahan na ginagawang mali ng kanyang asawa. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang nalaman niya, may nakapagkwento sa kanya, na yung kanyang asawa pala, mayroon ding ibang pamilya sa Middle East. Meron din pamilya sa Saudi. Sabi niya, hindi daw masabi ng lubusan yung babae ang kanyang galit, ang puot sa kanyang puso. Sabi niya, hindi ko alam kung sasabihin ko ba, sige, hiwalayan mo na yan, dahil kasal sila. On the other hand naman daw, sabi niya, isang kwento din ng lalaki, pumunta sa Canada, yung babae, pero wala silang anak, naiwan sa Pilipinas. Kinasal sila bago ang lalaki umalis papuntang Canada. Pero ang lalaki, pinipilit ang babae na, pumunta ka dito, magsama tayo. Hindi ko kaya na magkahiwalay tayo. Pero yung babae, hindi niya kayang iwanan ang kanyang trabaho. Isa siyang doktor dito sa Pilipinas. Ang dahilan ng babae, sabi niya, pwede naman sana na doon ako. Pero sabi niya, ang dahilan kung bakit ayaw kong pumunta doon dahil ang sakripisyo ng aking pag-aaral para maging doktor at ipinangako niya sa kanyang mga magulang na ang kanyang pagiging doktor iaalay niya para sa pagtulong sa kanilang mga kababayan, sa kanilang bayan, sa kanilang town. Pero yung babae talagang pinipilit siya ng lalaki. At sabi niya, ayokong dumating yung punto na maisip ng aking asawa na walang kwenta ang kanilang relasyon. Ayokong, sabi niya, maisip ng lalaki na maghanap ng iba dahil nalulungkot siya dahil sa long distance relationship namin. Sabi niya, hindi ko alam kung papaano ko sasabihin o i-explain sa kanila o ano ang magiging magandang advice ko para sa kanila. Nung tinanong ko siya, ano ang naiisip mo? Sabi niya, iisa lang. Sabi ko, tatanungin ko sila, mahal mo ba ang iyong asawa? Kapag sumagot sila ng oo, sasabihin ko, kung oo ang sagot mo, at sigurado kang mahal mo siya, panindigan mo ang iyong sagot, manatili ka sa Kanya. Sa Ebanghelyong binasa, ganito rin po ang nais sabihin ni Jesus sa Kanyang mga alagad at sa atin ngayon.
Sabi ni Jesus, ang manatili, ang magmahal, ay ang manatili sa pag-ibig. Kung sinusunod ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Ibig sabihin, kung mahal natin si Jesus at sinasabi nating sinasamba ko ang Diyos, mananatili tayo sa Kanya. Hindi tayo hihiwalay sa Kanya, hindi tayo lalayo sa Kanya, ano paman ang maging dahilan nito. Uulitin ko, kung sinasabi nating mahal natin si Jesus, mahal natin ang Kanyang simbahan, at sinusunod natin ang Kanyang mga utos, hindi tayo lalayo sa Kanya. Hindi tayo hihiwalay sa Kanya, ano paman ang maging dahilan nito. Ito po kasi ang kahulugan ng pag-ibig. Ang totoong pag-ibig, ang totoong pagmamahal, ito ay ang pananatili sa pagmamahal kahit nasasaktan, kahit may mga pagkakataon na hindi nasusuklian ang pagmamahal. Sa ika-6 na linggo ng panahon ng muling pagkabuhay, ito po ang ipinapaalala sa atin. Papalapit po ng papalapit ang kapiyastahan ng Pentecostes. At ipinapaalala sa atin ang ating pag-ibig sa Diyos. Ang ating pag-ibig sa Diyos. Papaano ba sinasabing iniibig mo ang Diyos? Papaano ba sinasabing iniibig mo o minamahal mo ang Diyos at ang Kanyang simbahan? Oo, nagsisimba ka, linggo-linggo bilang nagsasama-sama kayo, pero pagdating sa bahay, hindi mo naman inaaruga at kinakalinga ang pamilya mo. Sinasabi mong minamahal mo ang Diyos, naniniwala ka sa Diyos, pero hindi mo naman pinaninindigan ang iyong responsibilidad sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, o di kaya ang iyong responsibilidad sa iyong trabaho. Kaya nga po, ang totoong pag-ibig para sa isang tatay, ang kanyang ginagawa na bumabangon araw-araw, nakikipaghabulan sa jeep, nakikipagbalyahan sa tren, makarating lamang ng tamang oras sa opisina, sa ngalan ng pagtataguyod ng pamilya. Isang pagpapakita ng tunay na pag-ibig para sa isang ina ang bumangon araw-araw upang ipaghanda ng almusal ang asawa at mga anak bago pumasok sa trabaho, bago pumasok sa eskwela. Isang pagpapakita ng tunay na pag-ibig para sa isang anak ang mag-aral ng mabuti alang-alang sa kanyang mga magulang. Isang pagpapakita ng tunay na pag-ibig sa isang kaibigan ang maglaan ng oras upang pakinggan ang paulit-ulit na lang na kwento ng kabiguan na parang hindi na natuto sila kahit binigyan na natin ng advice kung ano ang kailangan nilang gawin. Isang pagpapakita ng tunay na pag-ibig, ang pagbibigay ng mahabang pasensya sa ating kapwa-tao na parang hindi marunong makinig, parang hindi nakakaintindi sa ating sinasabi, parang walang pakialam sa ating sarili. Ito po ang paalala sa atin ng Ebanghelyo ngayon. Ito rin po ang mensahe ni Jesus para sa atin ngayon. Ang advertisement na Nescafe, sigurado ako, familiar tayo, para kanino ka bumabangon, di ba? Para kanino ka bumabangon? May tatay nagtatrabaho, may isa para sa kanyang opisina, nanay para sa kanyang pamilya. Siguro, kapareho ng tanong na ito, ang tanong ni Jesus sa atin. Kung ako ay iniibig mo, papaano mo pinakikita ang iyong pag-ibig sa akin? Papaano ka nananatili ng pag-ibig sa akin?